Nasa biyahe ang kotseng ito at nasa likod ang natutulog na isang babae na nagngangalang Greta. Ginaising siya ng driver pagdating sa bahay na kanyang pagtatrabahuan. Sinabihan siya ng driver na palabas na ang may-ari at antayin na lang niya ito sa parlor. Pumasok si Greta sa bahay at tinanggal ang kanyang sapatos at iniwan ito sa tabi ng kanyang gamit. Nang marinig ang ingay mula sa taas, nagdesisyon siyang puntahan ito. Nakita niya ang painting ng mag-asawa kasama ang anak at nag-akala na iyon ang kanyang magiging amo. Lumakad siya palayo at natagpuan ang kwarto ng bata saka pumasok at tiningnan ang isang laruan. Nabitawan niya ang laruan nang magulat ito nang may biglang tumawag sa kanyang likuran na isang lalaki na si Malcolm. Isa din siyang utusan sa bahay. Matapos magpakilala, niyaya siya nitong sumama sa kusina para ilibot sa loob. Pagdating, inumpisahan nilang tanggalin ang mga pinamili habang nag-uusap. Hinulaan ni Malcolm na isa siyang Amerikana at may iniiwasan itong tao. Sabik na baguhin ang usapan, tinanong nito ang lalaki tungkol sa itsura ng pamilya. Sumagot naman si Malcolm na mababait ang pamilya. Nang tinanong ang tungkol sa bata, natigilan ang lalaki at sinabi nitong hindi niya maipaliwanag. Natigil sila nang may dumating na isang babae na si Mrs. Hillshire at tinanong kung bakit hindi nakasuot si Greta ng sapatos. Bumalik sila sa pinag-iwanan niya para kunin ngunit wala na ang mga ito. Sinabi ni Hillshire na kinuha iyon ng kanyang anak na naglalaro at nilabas ni Greta ang ibang sapatos. Sa kabilang kwarto, kausap ni Mr. Hillshire ang anak nito na si Brahms. Dumating ang dalawang babae at ipinakilala si Greta sa kanyang asawa at anak ngunit nung tumabi sila, ang nakaupo pala sa upuan ay isa palang manika. Tumawa si Greta at inakala na niloloko lang siya ngunit seryoso ang mag-asawa at totoo ang kanyang nakita. Dumating si Malcolm at pumasok sa kwarto saka nakipag-usap sa manika katulad ng totoong tao. Umalis si Malcolm at lumapit si Greta sa manika at kinamusta ito at sinabihan na gusto siyang maging kaibigan. Inutusan ni Mrs. Hillshire si Greta na dalhin nito ang gamit sa kanyang kwarto. Habang umaakyat, sinabi nito kay Greta na nakailang beses na silang kumuha ng katulong ngunit tinanggihan ito ni Brahms. Pagdating sa kwarto, tinuruan nito si Greta sa kanyang mga gawain. Kailangang gisingin si Brahms kada alas 7 ng umaga at bihisan ng bagong damit at pinagawa ito kay Greta. Hindi nagustuhan ng babae ang pagsagawa ni Greta kaya kinuha na lang niya ito. Pumunta sila sa studio kung saan mag-aaral si Brahms ng 3 oras kada araw at 5 beses kada linggo at umpisahan ito sa mga tula. Kasunod nito ay musika na pinaka-importante kay Brahms na kailangang patugtugin ng malakas. Kinagabihan, magkasama silang naghapunan kasama ang manika. Pagkatapos kumain, dinala ni Greta ang mga tirang pagkain sa kusina ngunit sinabi ni Mrs. Hillshire na hindi sila nagtatapon ng basura. Nilalagay nila ito sa freezer para magamit pagkailangan. Pumasok si Mr. Hillshire at inabot si Brahms sa kanyang asawa. Sinama ng lalaki si Greta para tingnan ang mga traps. Sinundan ito ni Greta sa labas at nakita ang nahuling daga ng trap sa garden. Habang sinusuri ang trap, sinabi ni Mr. Hillshire ang tungkol sa bahay na nakasarado lahat ng bintana. Kinagabihan, nilagay ng mag-asawa si Brahms sa higaan at nagdasal habang nakikinig si Greta. Nanghingi naman si Mrs. Hillshire ng pribadong oras para sa kanilang pamilya. Naghintay si Greta sa labas habang nag-uusap at saglit lumabas ang mag-asawa at sinabi kay Greta na gusto siya ni Brahms. Pumayag naman si Greta at niyakap siya ni Mrs. Hillshire. Pumunta si Greta sa kanyang kwarto para tawagan ang kapatid na si Sandy sa telepono. Binutsyag nito ang mga nangyayari na walang wifi at signal ng cellphone. Sinabi ni Sandy na walang tigil na tumatawag ang dating boyfriend ni Greta na si Cole sa kanilang bahay. Ngunit hindi nito sinabi ang lokasyon ni Greta at nangakong ayaw nitong makita ang kanyang kapatid na nasasaktan. Kinaumagahan, lumabas si Greta sa kwarto nang makarinig siya ng ingay at nakitang pinapagalitan ni Mrs. Hillshire ang manika dahil sa pagkalat ng mga laruan nito sa sahig. Sinabi ng lalaki kay Greta na matagal na silang hindi nakalabas at excited na silang umalis. Binigay nito kay Greta ang isang papel na naglalaman ng kanyang gawain sa araw-araw. Lumapit si Mrs. Hillshire sa kanila habang karga si Brahms at sinabi na magpakabait si Greta sa kanyang anak para maging mabait ito sa kanya. Nangako si Greta na alagaan niya si Brahms na parang kanya at binigay ito ni Mrs. Hillshire sa kanya. Niyakap siya ni Mrs. Hillshire at nanghingi ito ng tawad sa kanya. Dinala ni Greta ang manika sa labas habang pinagmamasdan na paalis ang mag-asawa. Pagpasok sa loob, hindi sinunod ni Greta ang mga patakaran. Iniwan nito si Brahms sa upuan at tinakpan ng kumot dahil natatakot siya dito bago pumunta ng kusina at gumawa ng sandwich. Habang nagbabasa ng magazine, nakatulog siya at gabi na siya gumising. Kinuha nito ang tray at balak na ibalik sa kusina ngunit tumigil siya nang makitang nalaglag ang kumot. Natakot siya at kinuha si Grahams at hinagis ito pabalik sa kanyang kwarto bago bumalik sa kanyang silid. Nagising si Greta sa ingay ng tumatawang bata sa loob ng bahay. Lumabas siya sa kwarto para tingnan at nang makalapit siya sa painting, tinitigan niya ito nang malapitan nang biglang hinawakan siya ng isang kamay mula sa painting at bigla siyang nagising. Nagbihis siya at pumunta sa kwarto ni Brahms para tingnan at naroon pa din ito sa upuan at mayroong tubig na tumulo mula sa kanyang mata.
Nilapitan niya ito dahil inakalang luha ngunit nalaman niyang tubig ito na naggaling sa bubong. Nilaipat niya ang manika sa higaan bago umalis. Sa kabilang parte ng bahay, natagpuan niya ang isang pinto papunta sa attic at sinubukan na buksan ito. Kinaumagahan, sinubukan niyang tawagan ang kanyang kapatid ngunit hindi niya ito makontak. Sumunod na araw, kumukuha si Greta ng mga sulat nang dumating si Malcolm na may dalang groceries. Pumunta sila sa kitchen kung saan kinuha ni Malcolm ang mga tira-tirang pagkain. Kinumpronta naman ng babae si Malcolm sa hindi pagsabi nito tungkol kay Brahms. Gusto niyang malaman ang kwento tungkol sa manika kaya dinala siya ni Malcolm sa libingan malapit sa bahay. Nalaman niyang namatay sa sunog ang bata noong ika-8 kaarawan nito at nagpakita ang manika pagkatapos. Sinabi ng lalaki na pwedeng gumala si Greta at hindi niya ipagsasabi kahit kanino at tinanggap ito ng babae. Tumawag si Greta sa kapatid para yayain na lumabas at pumayag naman si Sandy. Pagtingin sa salamin, nakita nitong nakatingin si Brahms sa kanya kaya sinarado nito ang pinto. Pagkatapos, pumunta siya sa CR para maligo kaya hinubad nito ang damit pati ang kwentes. Napansin niyang nawala ang bahagi ng kanyang buhok pati ang ilang gamit. Pagbalik sa kwarto, nakita niyang bukas ang drawer at nawala lahat ng kanyang damit. Natakot siya kaya lumabas siya sa kwarto at pumasok sa attic. Pagpasok, biglang nagsara ang pinto at hindi na niya ito mabuksan. May narinig siyang kotse at tiningnan ito sa bintana at nakita niya si Malcolm na kumakatok sa pintuan. Sinubukan niyang tawagin ito ngunit hindi siya nito marinig. Sinubukan niyang basagin ang bintana ngunit hindi siya nagtagumpay at umalis na lang si Malcolm. Habang naghahanap ng malabasan, isang anino ang nagpakita at natambush siya sa sahig at nawalan ng malay. Pagkaumaga, nagising siyang naroon pa din sa attic. Nalaman niya na ang anino ay isa palang damit na nakahanger at nakita niya ang mga larawan ni Brahms. Kusang bumukas ang pintuan ng attic at bumalik siya sa kanyang kwarto at nakitang nakahanger lahat ng kanyang damit. Bumalik si Malcolm para tingnan ang bahay kung may pumasok ngunit walang bakas. Para mapagaan ang loob ni Greta, pumayag si Malcolm na manatili sa bahay. Habang naglalaro ng pool, hiniling nito kay Malcolm na sabihin sa kanya ang tungkol sa totoong Brahms ngunit sinabi nitong wala na siyang ibang alam at umalis na ito. Katawagan ni Greta si Sandy sa telepono at sinabi nito kay Greta na pumunta ulit si Cole sa kanyang bahay. Para makaiwas, binigay nito kay Cole ang address ni Greta. Pagkatapos, pumunta si Greta sa banyo para magsipilyo at napansin niya ang isang anino. Pumasok siya sa kwarto ni Brahms at nakita ang nakakalat na papel sa sahig. Inayos nito ang mukha ng manika ngunit bigla itong humarap sa kanya at bigla siyang nagising. Nakarinig siya ng ingay mula sa labas kaya lumabas siya at nakita ang nawawala niyang sapatos. Natakot siya at pumunta sa kwarto ni Brahms at nakitang nakaupo na ito sa dulo ng higaan at malapit sa kanya ang listahan ng mga gawain. Tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at nilock ang pinto sa katumawag ngunit hindi ito gumagana. Nilapag niya ito ngunit biglang nagring. Sinagot niya ang tawag at narinig niya ang boses ng isang bata at pinapalabas siya nito. Binagsak niya ang telepono nang may kumatok sa pintuan at tila may iniwan sa labas. Binuksan niya ang pinto at nakita ang sandwich habang nakaupo si Brahms sa higaan. Pinuntahan nito ang manika at napagtanto na gusto ni Brahms na sundin ang patakaran. Tumawag si Malcolm at niyaya siyang lumabas ngunit tumanggi ito. Sa kalayuan, sumulat si Mrs. Hillshire na nagpapalim ito kay Brahms bago nilagyan ng mga bato ang kanilang damit at pumunta sa gitna ng dagat. Sumunod na araw, sinunod ni Greta ang rules maliban sa pagkiss nito. Dumating si Malcolm sapagkat hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Dinala din nito ang mga sulat ngunit hindi niya ito pinansin. Niyaya siya ulit ni Malcolm na lumabas ngunit tumanggi siya at umalis ang lalaki. Habang kasama ang manika, binigyan niya ito ng prutas at hiniling na magparamdam. Sa umpisa, nabigo siya ngunit paglabas ng kwarto, nakarinig siya ng ingay at gumalaw si Brahms. Kinalaunan, bumalik si Malcolm sapagkat tumawag si Greta sa kanya para tingnan si Brahms ngunit napag-alaman niyang gagalaw si Brahms kapag mag-isa lang siya. Para patunayan ito, nilagyan niya ng chalk ang posisyon ni Brahms saka sila umalis. Pagbalik, walang nagbago sa posisyon ni Brahms. Gusto itong subukan ulit ni Greta kaya hiniling nito kay Brahms na tulungan siya. Pagbalik, wala na ang manika sa sahig at naniwala si Malcolm sa kanya. Nag-usap sila at sinabi sa lalaki na may rason bakit iyon nangyayari. Kinagabihan, pagkatapos malagay si Brahms sa higaan, bumalik si Greta sa kwarto at naghihintay na doon si Malcolm. May nakatingin sa kanila sa butas at biglang may tunog kaya napatigil sila. Bumaba sila at nakita ang player habang nakaupo malapit doon si Brahms. Binalik ni Greta ang manika sa higaan bago pumunta sa kusina at niyaya ulit siya ni Malcolm na lumabas. Tumanggi siya kaya nagkwento ang lalaki tungkol sa batang babae na si Emily na kalaro ni Brahms. Natagpuan ang kanyang katawan malapit sa bahay noong araw na nasunog ito ngunit hindi pa rin pumayag si Greta na umalis. Tiningnan nito si Brahms sa kanyang kwarto at hinalikan niya ito bago pumunta sa attic. Tiningnan niya ang album at nakita si Emily habang tinitingnan ni Brahms. Sumunod na araw, narinig niya ang tunog mula sa pool kaya pumunta siya kasama si Brahms at nakita si Cole na sinira ito.
Kinumbinse siya ni Cole na bumalik sa kanya at lumapit si Malcolm at ginamit nito ang groceries para makausap ito. Sinabi nito na natatakot ito saktan siya ni Cole kaya sinabi ng babae na may plano ito. Lumabas si Malcolm ng bahay ngunit hindi ito umalis. Sa loob, dinalhan ni Greta ng unan si Cole para makatulog. Sinubukan ng lalaki na kumbensihin siya at halikan ngunit uniwas ito bago umalis. Dinala nito si Brahms sa kwarto at kinausap na kailangan niya ng tulong. Kinalaunan, may patak ng dugo na tumulo sa mukha ni Cole. Nagising siya at nakita ang patay na daga sa kanyang bag at nakasulat sa pader na get out at nakaupo malapit doon si Brahms. Tinawag niya si Greta at pagdating ng babae inakusahan nito si Greta ang may kagagawan. Kinuha nito si Brahms at hinabol siya ni Cole. Narinig ni Malcolm ang sigaw kaya pumasok ito at nakitang nakuha ni Cole ang manika at hinampas nito ang manika sa upuan. May tunog sa dinding at nilapitan ito ni Cole para sundan ngunit bigla itong nabasag at tumilapon si Cole at nalaman kung ano ang may kagagawan ng tunog. Isang lalaki na nakasuot ng mask at ang tunay na Brahms saka tinawag nito si Greta. Tumalon ito kay Cole at nagpumiglas ngunit napatay niya ito. Sunod nitong hinawakan si Greta ngunit dumating si Malcolm at natamaan niya ito bago makuha si Greta. Hinabol sila ni Brahms at nilock nila ang pintuan ng kwarto ngunit alam ni Bram ang daanan sa dingding. Nakahanap sila ng pintuan sa ilang daanan ni Brahms at pinasok nila ito. Natagpuan nila ang nakatagong kwarto kung nakatira si Brahms. Natagpuan ni Greta ang kanyang buhok sa ginawang manika ni Brahms para gayahin siya. Nakita din niya ang sulat mula sa mag-asawa at nakasaad dito na hindi na sila babalik. Bumalik sa daanan at naabutan sila ni Brahms. Matapos makipaghabulan, tumalon ito kay Malcolm at nakahanap si Greta ng daanan palayo sa bahay. Narating niya ang gate ngunit tumigil siya at naisip na balikan si Malcolm. Pagbalik sa bahay, kinuha niya ang screwdriver sa kanyang bulsa at sinabi kay Brahms na bumalik siya para sa kanya. Inutusan niya itong bumalik sa kanyang higaan at sinunod naman ito ni Brahms. Dinala niya ito sa kanyang kwarto ngunit bago umalis nang hingi ito ng kiss sa kanya. Hindi niya ito sinunod bilang parusa ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay kaya napilitan siyang halikan si Brahms. Nang ilapat ni Brahms ang mukha nito sa labi ni Greta, kinuha nito ang kanyang screwdriver at sinaksak kay Brahms. Tinulak siya ni Brahms at nang makabagon, hinawakan siya nito sa leeg at tinulak sa dingding para sakalin. Sinaksak niya ulit ito ng screwdriver hanggang matamba. Nabasag ang maskara at nakita ang sunog na mukha ni Brahms. Nagmadaling lumabas si Greta para hanapin si Malcolm at sinakay ito sa kotse para makaalis sa bahay. Ngumiti siya ang napagtantong malaya na sila. Natapos ang kwento, sa dalawang kamay na binubuo ulit ang manika.